Hello everyone, this is Sir Ket mula pa rin dito sa Baguio City. Let's have our second part on our fast drill sa Results Life and Works. Handa na ba? Let's start. Kapag tinanong sa board exam, sino po yung main protagonist ng No Limit Tangere? That's Crisostomo Ibarra. Kapag naman, sino po yung nag-disguise bilang Ibarra sa nobelang El Filibusterismo ni Rizal? That's Simon. Kapag naman tinanong, sino yung yung childhood sweetheart ni Rizal? That's Leonor Rivera. Kapag naman, ano po yung kursong kinuha ni Rizal sa Ateneo? That's Bachelor of Arts. Kapag ano po yung final poem ni Rizal? That's Mi Ultimo Adios. Pero kapag pinakaunang essay, the first essay of Rizal, that's El Amor Patrio. Kapag naman, ano po yung tawag doon sa Reformation movement na pinangungunahan ng mga ilustrados or ng mga propagandists? That's the propaganda movement. Ano naman po yung newspaper ng propaganda movement? That's La Solidaridad. Kapag naman tinanong, ano po yung political essay ni Rizal wherein he envisioned, kung ano po yung magiging status ng Pilipinas 100 years from the time when he wrote that political essay? That's Filipinas dentro de 100 años. Kapag naman ano po yung crowning glory ni Rizal sa UST, yung kanyang prize-winning poem, that's A La Juventud Filipina. Eto, in relation to our Rizal's Life and Works, ano po yung batas na nagmamandate na kung saan kailangang lahat ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay kunin yung kurso ng Rizal's Life and Works? That's RA 1425. Kapag naman, saan po nag-aral si Rizal para ma-pursue yung kanyang medical studies sa Germany? Anong city po yon? That's Heidelberg. Sa Heidelberg din po, isinulat ni Rizal yung kanyang piyesang To the Flowers of Heidelberg, dahil po sa kanyang pangungulila sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan na rin. Now, next question. Kapag tinanong sa board exam, saan po nag-aral si Rizal sa Espanya? Pagkatapos niya po mag-aral sa Pilipinas, saan po, ano pong paaralan yon sa Espanya? That's Universidad Central de Madrid. Sino naman po yung pinaka-close na friend ni Rizal, That's Ferdinand Blumentritt. Ano naman po yung sacrifice for the country? Ano po yung tawag doon sa pagbibigay sakripisyo para sa bayan? That's martyrdom. Makikita po natin dyan, yung buhay ni Rizal, siya po ay tinuguri ang martir, at pati na din yung tatlong paring martir, yung Gumburza nga po. Now, next question po. Ano po yung political essay ni Rizal where he defended yung pananaw ng mga Kastila na tama daw po yung mga Pilipino? That's Sobre la Indolencia de los Filipinos. Ano naman po yung libro ni Antonio de Morga na inannotate ni Rizal, which Rizal annotated dahil po sa mali-maling mga nakasulat po doon using the Filipino perspective. That's Sucesos de las Islas Filipinas. Ano naman po yung, or saan naman po nailimbag, or where was No Limit Tangere published? That's Berlin, Germany. Pero kapag saan po na-publish yung El Filibusterismo, that's Ghent, Belgium. Ito, last question po. Ano po yung tawag sa taong kagaya ni Rizal na nakakapagsalita ng napakaraming lingwahe? Ano po yung tawag doon? That's polyglot. And as per our sources, in the context of the board exam, Rizal is a polyglot, nakakapagsalita po ng more or less 22 na languages. I hope na may natutunan tayo sa ating 2 parts na fast drill sa Rizal's Life and Works. Once again, this is Sir Ken. God bless everyone.